be the Lord. Amen. So, purihin ng Panginoon and tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay muling magkakasama sa gawain niya. Amen? At syempre, salamat din sa mga bisita po nating nandito. Ayan. Pwede bang pa-adjust ng mic? Hindi ko nadidinig yung sarili ko. Alright. So, again, welcome po sa ating Sunday morning worship service. At natutuwa po ako. Si Chong Polon nandito. Actually, ninong po namin siya sa kasal. Sa kaya, namamasko po kami. So malayo pa man, ina-advance na namin. Biro lang po, masaya lang po kami na nakita ko po si Chong Polon na nandito. Siyempre, yung mga natin, pati yung apo ni Ate Mirna nandito rin. So kaya, salamat sapagkat ako po ay, kumbaga, nakakakita na po handa na at masaya na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakakatuwa, yung mga umawit kanina, yung Trinidad family, no, nagpa-practice sila kagabi, sabi ko, mukhang hindi naman kami nag-usap, pero bakit parang timing naman yung kanta nila? Sahi ko po ngayong umaga. Kasi yung kinanta nila, yan po patungkol kay Joshua. Kung paano ang kanyang sambahayan ay naglingkod sa Panginoon. Alam nyo napakasarap na makakita na may mga buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. How I wish na lahat po tayo maakay natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung loved ones natin, yung asawa, mga anak, o kung sino pa, yung mga kamag-anak natin. Kasi kung kayo po ay naniniwala na nung tinanggap nyo ang Panginoon, pupunta kayo sa langit, masaya po kayo. Totoo ba yun? Naniniwala po ba kayo na kayo pag namatay pupunta kayo sa langit? Pag tinanggap nyo ang Panginoon, isipin na lang natin, paano kaya yung mga loved ones natin pag hindi ho sila tumanggap? Naintindihan po ninyo? So kaya, syempre, masaya tayo dahil alam na natin na sa langit tayo paroroon, pero pwede bang tayo lang ang masaya? Paano yung mga mahal natin sa buhay? Paano yung mga kamag-anak natin? Paano po yung mga tao na totoong mahalaga sa atin at minamahal natin? Papayag ba tayo na tayo lang ang masaya? Tayo lang ang merong kasiguruhan na pupuntan ng langit? So, isipin ho natin ito, mga kapatid. Hanggat may magagawa tayo, ano man ang isipin nila, ano man ang sabihin nila, gawin na natin hanggat may pagkakataon. Kasi pag nawala na po yan, wala na kahit sino sisihin ninyo, kapag ang tao po namatay na, mga kapatid, wala na ho siyang pamamaraan para mamita kung saan niya gustong pumunta. Daan niyo po yan. Kapag ang tao po ay nanlagutan na ng hininga, hindi na ho siya pwedeng bumalik sa nakaraan at sabihin niya, mali pala itong ginawa ko, bigyan ulit ako ng pagkakataon ng Diyos. Ang pagkakataon, wala ho sa mga namatay na. Ang pagkakataon habang nabubuhay pa. Amen? Kaya tayo hong mga totoong ligtas at buhay pa, hanggat may magagawa tayo, ibahagi natin yung tunay na kaligtasan na sinasabi po ng salita ng Diyos. Ano man ang tingin nila sa atin, para tayong parang nasisiraan, di ba? Iniisip nila, naku, nagpapaloko lang kayo dyan. Nako, kamangmangan lang yan. Nako, sayang lang ang oras nyo dyan. Sabihin na nila ang lahat ng gusto nilang sabihin. Basta tayo, gagawin natin ang lahat ng ating magagawa para wag silang mapunta sa kapahamakan. Kasi naniniwala tayo sa langit tayo pupunta Tama po ba? Kasi sayang naman, bakit ba tayo nagpupunta ng church? Bakit ba tayo nandito? Hindi naman ito para lang magkasiyahan tayo. Hindi naman ito para, alam nyo magkita-kita lang at parang maging reunion ng pamilya o ng mga magkakaibigan. Naniniwala ako, kaya tayo nandito lahat. Ang dahilan nito ay dahil tayo po ay mga niligtas ng Panginoon. Amen? At ang mga ligtas ay nagtitipon-tipon sa bahay ng Panginoon.
Dahil ang mga tunay na ligtas ay bahagi at kasama na sa pamilya ng Diyos. Amen? Kaya nga, are you happy this morning? Talaga bang masaya na kayo? Oh, at sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ko. Dahil nakita kita. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, masaya ko dahil nakita kita. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka na, mag-i-start na tayo. Okay, so let's all stand please. Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. And again, welcome. Nakita ko po yung mga kapatid natin from Letre. Ayan, alam niyo talagang sa pangunguna ni Preacher Rudel, ayan, nakakatuwa naman yung mga member natin kapatiran dyan po sa lugar ng Letre. At sa Saturday, alam ko, merong anniversary sa isang Bible study natin doon. Ano po? So, tama po ba ako? 26 yan, Ate Tessie? 26 po, Saturday. Ayan, ako po, purihin ng Panginoon. Kita nyo nga naman kung paano pinalalago ng Diyos. Siyempre, bukod sa pangunguna ni Preacher Rodel, sa tulong po yan ng mga kapatiran ho natin doon. Alright, Joshua chapter 24. Ayan, so welcome po. Yung bisita rin natin, pati yung bisita ni Sister Ashley kanina. Tutuwa ako kasi sa Sunday school pa lang, nagpa-participate na. So kaya, yung pangalan ng alaga nyo, ano pangalan ng alaga nyo ulit? Si Oreo, si Stick O, si Cream O. Ang pag nag-alaga pa ng isang aso yan, ang tawag dyan, bili na kayo. Bakit? Mukhang sari-sari store yung mga alaga niya eh. Cream O, Stick O, at saka si Oreo. Bili na kayo. Alright, verses 14 to 17. The Bible says, "Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Mark your Bible, lagay nyo dyan, ganito ang prayer and goal ko sa family namin. We will serve the Lord. Amen? Ang sarap makita yung kumakanta kanina. Buo yung kanilang family. So sabi ko nga, how I wish na sana lahat tayo, ang goal natin, madala natin sila sa Panginoon. Amen? Verse number 16, "And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed." Manalangin po tayo, Panginoon, samahan po kami sa aming gagawing pag-aaral, at ang mensaheng ito, Panginoon, ay tunay na gamitin mo para kami po ay matuto, lumago, at maging mainam sa inyo pong harapan. Ikaw po ang gumawa sa amin pong mga kalooban. Katagpuin mo po ang bawat isa, lalo na po ang mga bago, ang aming mga bisita. Umuwi po silang busog at masaya, Panginoon, at napagpala. Kaya umaasa kami na ikaw po ang siyang kikilos, ikaw po ang siyang magtuturo, at ikaw po, Panginoon, na magbubuhos ng biyaya. Pagpalain mo po ang pagsambang ito. Pagpalain mo ang lahat ng kasama namin sa gawaing ito. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so please be seated. Well, the title of our message for this morning is Choose God to Serve. Amen? Once again, choose God to serve. Actually, ito ho yung senaryo na kung saan si Joshua po ay buo na ang kanyang pasya na anuman ang desisyon ng iba o anuman ang iniisip ng iba, siya at ang kanyang pamilya, sabi ng verse number 15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Alam niyo po ba, napakarami nating pwedeng pagpilian
na gusto nating bigyang pansin pag-ukulan ng ating buhay at lakas. Pero kung tutuusin, isa lang po ang mayroong karapatan. Nakakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Ang tao maraming pinag-aaralan, iniisip, pinipili kung kanino ko ibibigay ang aking lakas, ang aking oras, ang aking buhay, ang aking panahon. Napakarami po niyan sa mundo. Pero tutuusin, kung pag-aaralan natin ang Bible, isa lang naman talaga ang karapat-dapat. Isa lang naman talaga ang pwedeng dapat bigyan natin ng ganun pong katampatang masasabi po nating pagbibigay at paglilingkod. Yan ay ang tunay na Diyos. Alam nyo ho, sabi ni Joshua, kung para sa inyo, masama itong gagawin namin. Tignan nyo ho, yung kanyang pagsasalita with conviction. Ang ibig ko pong sabihin, pwedeng yung iba magalit sa kanya or i-disassociate siya, iwan siya, hindi sasamahan, nangyayari po yan. Hello po, nangyayari yan na kapag pinili mo ang Panginoon at naglingkod ka sa Kanya, may mga pangyayari na yung na-enjoy mong tao, yung company, di ba? Yung mga kasama mo, minsan, yun ay nawawala. Kasi ang tingin nila sa iyo, nung pinili mo ang Diyos, maling-mali na iniwan mo kami at pinili mo ang Panginoon. Yan po yung pangyayari. Sabi ng verse number 15, and if it seem evil unto you to serve God. Totoo ba yun na kapag pinili mo at naglingkod ka sa Panginoon, masama ang tingin? Hindi naman eh. Kaya lang kasi, kung titignan po ninyo, the context nito pong istoryang ito, yung mga tao ay mayroong ibang kinikilalang Diyos. Kaya nga ni-rehearse sa kanila ni Joshua. Tignan po ninyo, anong sabi po rito? Verse number 14. Sabi po rito, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Ito pong statement na ito ay meron pong pinagmulan. Hindi magre-require ang Diyos. Hindi siya magdidemand sa iyo, sa akin, na gawin natin ito kung wala siyang pinuhunan. Hello po, pwede ba kayong maningil ng pautang na hindi naman kayo nagpautang? Oy, bayaran mo na yung utang mo. Bakit? Hindi ka naman nangutang eh. Walang ganon. And sabi po rito, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil, tignan po ninyo hindi niya sinabi, kung mali ang ginagawa niyong paglilingkod sa inyong mga idols, itigil nyo. Ang sabi niya, kung mali yung ginagawa naming paglilingkod para sa inyo, anong sabi ni Joshua? Whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites or his land you dwell, but as for me and my house, we don't care kung ang tingin nyo sa amin, kamangmangan nito, basta kami magsaserve. Kaya hindi ho katwiran yung kapag tayo pine-persecute, hindi ho katwiran yung kapag mayroong nagagalit sa atin, sa pag-attend natin at pagtatapat noon, lisensya na yon para tumigil. Hello po. Di ba't meron mga ganyan, hindi tayo naiintindihan? Ang sinasabi, iniwan mo yung dati mong paniniwala. Ba't mo naman iiwan yung dating paniniwala kung tama? Hello po. Kung mali ito, bakit ka pumupunta? Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? So sa madalit salita, ang sabi ho ng Bible, but as for me and my house, we don't care kung sasamahan nyo kami o hindi. Kung maglilingkod kayo o hindi. Basta para sa amin, kahit masama sa tingin ninyo, we will serve the Lord. With conviction. Tama. Pag sinabing with conviction, hindi ko kailangan ng kasama para gawin yung isang bagay na tama. Gagawin ko yung kahit against all odds. Tama po ba, mga kapatid? Sa mali nga, ina-apply ito eh. Wala akong pakialam, kahit galit kayo sa akin, basta't nagmamahal ako, basta't gusto ko itong ginagawa ko, I don't care. May napatay dyan sa I don't care. Tama. Ano ibig sabihin? So sa madalit salita,
Kung sa mali, kayang manindigan, mas dapat kayang manindigan sa tama. Hello po. Kaya ngayong umaga, sino ang pipiliin niyong paglingkuran? Yung mga dating kinikilala na Diyos-Diyosan ng mga una nating magulang or yung pinakikilala ng Bible na Diyos na totoo? Choose you this day whom you will serve. Anong sabi po ng title natin? Choose God to serve. Amen? So yan ho ang malinaw na sinabi ng Bible. Well, tignan ho natin. Bakit ba sinabi ito ni Joshua sa mga tao? So simulan ho natin from verse number 2 down to verse number 13. And to get the context of this passage, in verse number 2, and Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, take note, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. Look at the pressure. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko sa binasa kong talata? Mahirap manindigan kasi yung mga pwedeng mag-influence sa'yo, medyo may, kumbaga sabihin nating authority. Naintindihan niyo po ba? Kung ikaw anak na member sa church, at ikaw ay nagsaserve, at mayroong mga taong pinipigil ka sa ginagawa mo, hindi madali yun. May authority sila sa iyo Tama po ba? Pero bihira yung magulang, pinigilan ng anak, di ba? At nakontra ng anak. So, bihira yata yun. Ang madalas, alam ko, magulang, nakokontra yung anak. Tama po ba? Alright. Sabi po ng verse number 2, And even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, they serve other gods. Mahirap manindigan pag nag-iisa ka. Mahirap manindigan kapag yung nag-i-influence sa'yo, may authority sa'yo. Tama po ba? Yan po ang background. Verse number 3, And I took your father Abraham from other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan and multiplied his seed and gave him Isaac. Ito ang ginawa ng Diyos sa kanila. Sundan po ninyo. Verse number 4. And I gave unto Isaac Jacob. And, kilala niyo ba kung sino si Abraham? Hello po? Kilala niyo ba kung sino ang asawa ni Abraham? Sino po? Si Sarah. Kilala niyo ba si Sarah Trinidad? Ay, Sarah na asawa ni Abraham pala. So wala pa si Kuya Joe, may Sarah na. Kasi totoo namang nauna si Sarah bago si Kuya Joe. Dahil si Sarah ang asawa ni Abraham. Anong ibig ko pong sabihin? Alam niyo ba yung sinasabi ko kung sino si Abraham at kung sino si Sarah? Kung paanong ang Diyos naging mabuti sa kanilang dalawa. Alam niyo bang si Abraham at si Sarah nagkaanak, matanda na. Old and stricken. Yan ang sabi ng Bible. And meron pa, barren. Ano sa Tagalog ng barren? Baog. Ayan. So tignan nyo para magsabi si Joshua, But as for me and my house, we will serve the Lord, may dahilan. May dahilan. Naniniwala po ako, itong ginagawa natin ngayong umaga, na pumunta tayo ng church, naniniwala po ako, may dahilan ito. Hindi lang ito basta inaya kayo, sama ka, punta ka ng church. Dapat kaya tayo nandito, malinaw sa atin na kaya ko nandito, may ginawa ang Diyos sa buhay ko. Amen po ba? Basahin pa natin. And I gave unto Isaac, sino raw? Jacob and si Abraham, binigyan ng Isaac. Si Isaac, binigyan ng Jacob and Esau. Ayan. And I gave unto Esau Mount Seir to possess it. But Jacob and his children went down to Egypt. Bait ng Diyos, ano po?
Tama? Alright, verse number 5. I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt according to what or to that which I did among them, and afterward I brought you out. Sino ang pinag-uusapan? Moses and Aaron. Alright? Verse number 6, and I brought your fathers out of Egypt, and ye came unto the sea, and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horses unto the Red Sea. Meron ba kayong naaalala? Meron ba kayong naaalala? Nung nilalabas ng Panginoon ng bayan niya, dumaan sila sa Red Sea, kumuha ng baso, uminom ng iced tea. Yung ba yun? Hindi. Hinati ng Diyos yung dagat. Habang hinahabol sila ng mga karwahe nitong si Pharaoh. Tama po ba? At nung makalagpas yung isang anak ng Israelita na maiangat yung kanyang paa mula doon sa karagatan, sumara ulit ang dagat. In short, patay sila. Lahat ng humahabol sa bayan ng Panginoon, tinigok ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Ginawan sila ng kabutihan. Amen? Okay. Verse 7, and when they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them, and your eyes have seen what I have done in Egypt, and ye dwelt in the wilderness a long, long, long period of time. How many years? 40 years. Sabi nga ng Bible, kung babasahin niyo yung buong istorya, hindi lumuma ang damit, hindi naubos yung kanilang swelas o sandalyas, hindi napudpod, baka Crocs. Tagal masira. Sabi ko nga, binigyan ako ng Crocs, parang ilang taon na, buhay pa yung Crocs. Di ba? Hindi ako nagpo-promote, sinasabi ko lang, parang minsan gusto ko ng palitan, hindi ko mapalitan kasi buo pa eh. Pinipilit ko nang ganunin eh. Ganyan na ako maglakad para maupudpod. Ayaw pa rin eh. Ano ibig sabihin mga kapatid? Sabi ng Bible, and ye dwelt in wilderness a long season. Wilderness is a place of nowhere and nothing else. Tama po ba? Walang Starbucks, walang Jollibee, walang McDo, walang KFC, walang Inasal, Ate Mirna, walang Chowking. Ano pa? Burger King, Shakey's. For you to enjoy, to stay in the wilderness. No, wala nga eh. But you know, for a long period of time, Lord sustained them. Pinakain Ana, galing sa Monterrey, Nay. Tama po ba ako, mga kapatid? Yung kinakain nilang tinapay na dala ng mga, di ba, pinauulan ng Panginoon, bread talk yun. Sinasawsaw doon sa kape ng Starbucks. O Jayco na rin, baka may donut pa. Wow, ang sarap ng buhay nila. Pero bakit parang ang tanong sa kanila ni Joshua, if it seem evil unto you, masama ba ang Diyos? Ayan po, balikan lang natin. And I brought you into the land of the Amorites. Tignan po ninyo kung sino to. And I brought you into the land of the Amorites, which dwell on the other side, Jordan. Sila yung naka-reside. Okay? Tignan po ninyo, anong ginawa ng Diyos. And they fought with you, and I gave them into your hand. Malakas na bayan, malakas na kalaban, pero hindi nagtagumpay. Yung mga nakatira doon, winalis ko para sa inyo. They were giants, sabi ng Bible, the Anakim. Anak ni anak. Totoo po, di ba? Sabi ng Bible, di ba nung inispayan nga yung lugar, ano sabi ng Bible? Ano lang tayo, mga kagaya raw tayo ng ano? Mga tipong lang tayo, tatapakan lang nila tayo, ang lalaki nila eh. Pero sabi ng Panginoon, nang pumunta kayo ron, tinanggal ko sila, hindi sila nanalo sa inyo. Sino gumawa nun? Diyos. Amen po ba? Tuloy pa po natin.
Sabi ho rito, and I give to you your hand, and that you might possess their land, and I destroy them from before you. Eto pa. Then Balak, sabi ng verse number 9, then Balak, the son of Zippor, king of Moab, the Moabites, arose and warred against Israel. Israel is the chosen nation of God. Amen? Yan ho ang bayan ng Panginoon. Pero itong si Balak, may masamang balak. Lalaban siya sa bayan ng Panginoon. Yan ho ang sabi ng Bible. And sent and called Balaam or Balaam, the son of Beor, to curse you. Isipin nyo nga naman talaga kabutihan sa kanila ng Panginoon. Ano? Laging merong pinadadala ang Diyos na tropa para mag-rescue at gumawa sa kanila. Alright, verse number 10. But I would not hearken unto Balaam, therefore he blessed you still. Instead, they curse you, they bless you. Imposible yun. Tama po ba? Hello po. Kalaban yun eh. Alright, tuloy po natin. So I delivered you out of his hand, and ye went over Jordan and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you. The Amorites, tignan po ninyo ha, sulatan nyo kung meron kayong pangnulat. Sabi dyan, the Amorites and the Perizzites and the Canaanites and the Hittites and the Girgasites and the Hivites and the Jebusites at saka anong sites? Ano pa? Pati parasites, sama nyo na. I delivered them into your hand. Walang nanalo. Laban sa kanila. Hello po. And even parasites. Pero wala ho dyan. And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow, and I have given you a land for which ye did not labor. Sobrang bait ng Diyos. Sino ho sa inyo ang gumising ngayong umaga? Taas ang kamay. Siyempre, paano kayo makakapunta kung hindi kayo gumising? Kasi yung iba dito tinuloy yung tulog. Tama ba ako? Kaya tinatanong ko, sino sa inyo ang gumising ngayong umaga? Yung iba hindi nagtaas ng kamay kasi dito tinuloy yung tulog. Tulog na lang sa church to. Alright, so sabi rito, and I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye built not. Hindi kayo nagpagod, hindi kayo naghirap, sumunod lang kayo, nakita yung lupain, ang ganda. Nagkaroon kayo ng city nang hindi kayo nagtayo. And ye dwell in them of the vineyards and olive yards which ye planted not, do ye eat. Grabe no? Libre na pabahay, palupa, pakain. Hello po. Sino pa ang pipiliin nyo? The God of the Amorites? The God of your fathers which on the other side of the flood? Or the God of gods? Amen? Yung Diyos na totoo. Kaya nga, tingnan nyo, yung kanilang conviction, sabi ni Joshua, kung para sa inyo mali ito, wala kami magagawa. Kasi gusto namin paglingkuran yung gumawa sa amin ng kabutihan. Amen? Tanong ko po sa inyo, may ginawa po ba ang Diyos sa buhay ninyo? Amen. Naging mabuti po ba siya? Amen. Choose God to serve. And 3 things that I would like to share this morning. Number 1, serve Him with the right motive. Serve Him with the right motive. Tanong ko po kanina, may ginawa po bang mabuti sa inyo ang Diyos? Say yes kung meron. Say amen kung meron. Alright. So in verse number 2, and Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side. Meaning, yung nakalipas. Okay? And in the old time.
and Terah, the father of Abraham and the father of Nahor, and they served other gods. Okay, malinaw po ba kung sino yung tinutukoy? Okay, verse number 23. Now therefore, put away, said he, sabi ho ng Bible, verse 23, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Sabihin nyo nga po, Lord God of Israel. Sabay-sabay po kayo, begin. Lord God of Israel. Very good, thank you. So anong sabi niya? Therefore, put away, said he, the other gods. Ngayon, nung pinag-aaralan ko to, iniisip ko, bakit ba ang Israelites, very obvious na may Diyos sa kanilang buhay, pilit pa silang naghahanap ng ibang Diyos? Tignan niyo po, it is very important to understand that the worship of a false God that is intangible is just as evil and just as disastrous to the idolater as the worship of a graven images. Because some false god may be associated with nature or be the worship of nature itself. Kasi nga, yun ang kanilang thinking during nung panahon na yun. Okay? Pakinggan po ninyo. Para po maging malinaw. Meaning the laws or the powers seen in nature. Ang nakikita kasi nila, di ba, yung kapangyarihan ng hangin, yung kapangyarihan ng araw, kagandahan ng paligid, yun ang nagbibigay sa kanila ng kailangan nila. Nakakaintindihan po ba tayo? Kaya itong mga taong ito, kahit nagpapaulan ang Diyos ng mana, kahit ang Diyos humahati ng karagatan, ang nakikita pa rin nila, hindi yung ginagawa ng Diyos, kung hindi yung nakikita nila sa paligid. Tandaan po ninyo, masarap na tumatanggap tayo ng blessing, pero dapat ang pinasasalamatan natin, hindi yung blessing, yung bigay. Tama po ba? Niyayakap natin yung blessing ayaw nating mawala. Pero nakalimutan natin, kaya yan nasa atin, may nagbigay. Dapat ang yakapin natin, yung Diyos na nagbigay. Lord, thank you rito maglilingkod ako dahil sa binigay mo. Ingat na ingat tayo sa bahay natin. Ingat na ingat tayo sa gamit natin. Nangyayari minsan, ginagamit ng kaaway. Hindi tayo makaalis kasi binabantay natin yung blessing. Hindi tayo makapag-serve. Hello po. Alam ko, binigay yon para lalo tayong mag-serve. Tama po ba? Okay. So sabi po rito, some false god may be associated with nature or to be the worship of nature itself. Meaning the laws or powers in nature. Idolatry of nature related gods, the weather, related gods has included worship of various animals, plants, and the weather, volcanoes, the sun, the moon, the stars, the planets, and so on. For instance, the Baal of the Old Testament was a god of nature. Kasi nga, ang thinking nila, ang buhay ng tao noon, kung hindi pananim, hayop. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung hindi pananim, hindi fruit of the grounds, animals. So kung ikaw, yun ang ikinabubuhay mo, hahanapin mo ang solusyon para yung mga alaga mong pananim, yung mga alaga mong hayop, wag masira, wag mamatay. Ang provision nasa paligid. Ang thinking ng mga tao, kung sino ang Diyos ng hayop, sino ang Diyos ng puno, sino ang Diyos ng kalikasan, yun ang aming kikilalanin. Kaya nagkaroon ng mga idol worshipers. Nakakaintindihan po ba tayo? He was associated with the rain, sabi po rito, and fertility of the soil. And he was also worshipped as a sun god. Yan si Baal. Kaya hindi niya masisisi, itong mga taong ito, bakit sumasamba kay Baal? Kasi siya nagpapaulan Siya nagbibigay doon ng matabang lupa. Yun ang thinking ng mga tao.
Kaya mga kapatid, pag kayo po ay binibigyan ng Diyos ng mga opportunity, privileges sa buhay, na maka-enjoy at makaranas ng anumang meron sa mundong ito, always don't forget, hindi yan ng Diyos, ang Diyos yung nasa taas. Binigay lang yan ng Panginoon sa atin. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Alright, sabi po rito, and the myths surrounding him say that he was supposed to be a real entity who dwelt on a mountain somewhere north of Israel and was involved in all sorts of heroic but sinful pursuit. Kaya hindi ho po pwedeng siya ang dapat kilalanin. But you know, the problem is in verse number 19, and Joshua said unto the people, you cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a God, He will not forgive your transgressions nor your sins. Ayaw ng Diyos na may iba pa tayo sinasamba. Kaya ano sabi ng Panginoon? Put away other gods. Kaya kung gusto ho natin siyang paglingkuran, serve Him with the right motive. Sana kaya ka naglilingkod, hindi para sumweldo lang. Sana kaya ka naglilingkod, hindi para pagpalain lang yung negosyo. Sana kaya ka naglilingkod, hindi para maging maganda lang ang kalusugan mo. Sana kaya ka naglilingkod kasi merong ginawa ang Diyos sa buhay mo. Huwag nating gawing parang ang pagsamba parang panata. Tama po ba? Kasi gusto ko maging okay kami. Kasi gusto ko maging maganda ang buhay ko. Mga kapatid, ano man ang mangyari, ang tama pa rin, ginawang ka ng Diyos ng kabutihan, maglingkod ka sa Kanya. So serve Him with the right motive. Amen? So bakit ako nandito? Wala hong masama na tayo ipagalingin ng Panginoon. Wala hong masama na tayo ibiyayaan sa pangangailangan. Wala hong masama na i-bless tayo. Lahat ng yan gusto natin. Lahat ng yan mahalaga. Lahat kailangan natin. Pero sana kaya tayo nandito, bago pa man yon, nakita na natin may ginawa na ang Diyos sa atin. Tama po? Dapat nauna na yung dahilan ng Diyos bago pa yung gusto nating makamtan. Kaya sabi ho rito, mga kapatid, malinaw po in 1 Samuel chapter 12, verse number 24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done. Yung kaligtasan pa lang, mga kapatid, sinasabi natin, di natin yan magagawa. Walang makapagbabayad yan, Diyos lang yun pa lang po, sapat na bago pa tayo pagpalain. Tama po? Bago pa tayo bigyan ng Diyos ng makakain, bago pa tayo bigyan ng Diyos ng kalakasan, bago pa tayo bigyan ng Diyos ng mga kung ano mga na meron sa mundong ito, yung naligtas pa lang tayo, great things na ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Amen? So reason na po yun para mag-serve. Kaya, kasabi ng Joshua, but as for me and my house, umulan, umaraw, maganda ang pananim o hindi, we will serve the Lord. Tama po ba? Kumita o hindi kumita, we will serve the Lord. Kasi nga, ang tingin nila sa God of the Amorites, God of Jebusites, sa mga Diyos-Diyosan na yun ang nagpo-provide. Mga kapatid, hindi ang trabaho mo, hindi ang galing mo, hindi ang kakayanan mo, ang bumubuhay sa iyo, ang Diyos. Ang lahat ng yan, daan lamang. Daanan. Doon pinadadaan ng Diyos yung kailangan at yung provision. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? So serve Him with the right motive. In Galatians chapter 1, verse number 4, ito pa po, who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God, our Father. He gave Himself, meaning He gave His all. Mabigat mag-blow out ng kaibigan, kabarkada, sa eat all you can na mamahalin. Magkano mga eat all you can ngayon? Magkano? 899. Anong kainan yun? Mga Vikings, 899. Wag ko kayo mag-alay, mga seniors may discount. Pero ang kakainin nyo, crispy pata, bulalo, sugpo, aligi.
Tapos, bibigyan kayo ng certificate, tuloy na po kayo sa St. Luke's. Ay, ibig sabihin, yung manlibre ka, parang isipin mo, ang mahal, ang gastos. Pero, nagagawa natin ng paraan. Tama. Isip natin, pag nilibre tayo ng kaibigan natin sa Eat All You Can, wow, thank you ah. Subukan nyo ko ayain mamaya pagkatapos ko mag-preach. Sa Eat All You Can, pasasalamatan ko talaga kayo, promise. Sama nyo kami, yung pamilya namin. Promise, totoo po. Dalhin nyo nga lang kami sa inasal, masaya na kami. At yung mga worker, tama, nagpahinga kami ngayong buwan. Alam niyo kung bakit? Sinasara na yung pinto ng inasal dyan pag pumapasok kami. Kasi iniiwan na sa amin yung pinaka-jar nung kanin. O yan, kayo na sumandok. Nauubos lagi yung, yung parang pinaka-lagayan ng extra rice eh. Kulang na lang, lagyan kami ng kalan, magsaing na kayo dyan. Bakit? Isipin mo naman, may nakaka-anim. Hindi ako magbabanggit ng pangalan kasi magugulat kayo, hindi ka pa paniwala. Bakit? Tingnan nyo mga katawan. Saan nilagay yung 6 na kanin? Saan nilagay yung 7? Kapain mo, wala sa katawan. Hindi yan nagsisiara, as in, walang tayuan. Babanat ng 6, 7. Saan nilagay yun? Hinahanap ko, kinakapkapan ko. Baka meron kang dyan, na secret pocket. Kaya papayat, pero kumakain ng 6 na kanin. Ngayon nga, hindi na tinatakal yun sa inasal eh. Sinasandok na lang, parang kulang na lang, ibuhos ng ganun eh. Takal-takal pa kayo eh. Mamaya, balik na naman. Kuya, 2. Kuya, 3. So, ibig sabihin mga kapatid, yung nilibre ka, sobrang thankful ka. Inasal o namang restaurant, lalo na sa Eat All You Can. Magkano yan? Sabi, $8.99. But you know, the Bible says, He gave Himself, His all. Hindi lang tayo nilibre sa Eat All You Can. Anong pinakamahalaga? Pera o buhay? Gamit o buhay? Ang ibinigay ng Diyos, hindi ginto ng langit, buhay ng kanyang kaisa-isang anak. So anong motibo mo pag naglilingkod ka? Sana pag umatin ako, masaya ako, babalik ako, kailangan may blessing ako. Hindi mo na kailangan manghingi ng blessing. Bless ka na eh. Hello po. Tama ba ako? Bless ka na eh. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. At sabihin mo sa katabi mo, pero mas pinagpala ako. Sabihin mo sa katabi mo, pero mas pinagpala ako. Dahil hindi tayo magkamuka. Joke lang po yun. Joke lang. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? He gave His all. Hindi lang tayo pinakain ng pizza pie. Hindi lang tayo pinakain sa Eat All You Can. Ang binigay niya, hindi pera. Ang binigay niya, buhay. So what's your motive? Bakit ka nandito? Kasi gusto ko siyang paglingkuran. Kahit ano sabihin nila, ang binigay sa akin ng Panginoon, buhay niya eh. Hello po. He gave Himself. Meron pa bang yayaman sa langit bukod sa pamilya? Sige nga, kahit anong ganda ng bahay, pag nawalan ka na ng mahal sa buhay, kulang na yan. Malungkot na yan. Tama? Pero kahit wala kayong makain, kubo na parang tingin ng iba mahirap kayo, pero pag kumpleto kayo, masaya yan. Pero ang binigay ng Panginoon, ano sabi ng Bible? He left the splendor of heaven. He came to earth. Pumunta siya rito. Tama. Para magtayo ng kingdom? No. Sabi ng Bible, pumunta siya rito para ibigay ang sarili niya sa iyo. Sa akin. Tama po ba? So kung binigay niya ang lahat, kaya sabi ng verse number 1 sa Romans chapter 12, ito tingnan nyo Sabi po rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. You know the word mercy? Hello po. Alam niyo ba yung mercy? Hindi yung kapitbahay nyo na naiinis kayo, si Aling Mercy. Hindi yun. Yung mercy rito,
habag ng Diyos. Alam niyo sabihin ng habag? Kahit hindi mo ibinibigay. Tama po ba? Kasi alam niyo kung bakit? Yun ang kaya natin. Tama po ba? Kahabag-habag tayo sa harapan ng Diyos. Kasi sino po ba tayo? Ang sabi ng Bible, tayo po ay marumi, makasalanan, at dapat tayong parusahan. Naniniwala po ba kayo ron? Na yun ang kalagayan natin. Sabi ho ng verse number 1, "Therefore, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable," rotational, righteous. Sabihin nyo na, yung sinasabi ng Apostle Paul, reasonable service. Meaning, ito ang bagay sa ginawa ng Diyos sa atin. Pag kayo namili at bumibili kayo ng isda o karne, kinikilo. Tinitimbang. Tama? Dahil kung ilang kilo, yun lang ang dapat nyong bayaran. Ibig sabihin nun, reasonable. Hello po. Huwag kayong magbayad ng sobra. Huwag din kayong magbayad ng kulang. Hindi kayo magkakaintindihan. Bakit ang binayad ko 1,000 sa 2 galunggong? Sobra yan. Tama? Di mo nakita yung galunggong, malaki pa sa'yo eh. Magbabayad ka lang ng tama. Kung ano yung binigay sa'yo, yun ang babayaran mo. Tama po ba ako? Kung ano yung tinanggap mo sa Panginoon, yun ang dapat gawin mo. Kung ang binigay niya, buhay niya, anong dapat mong ibigay para sa Kanya? And that is your reasonable service. Amen? Hindi naman niya hinihingi na sabi, o sige ha, o iha, napako o para sa'yo, pako ka rin. Sige, bilisan mo. Hindi ganun eh. Ang hiningi sa atin ng Panginoon, oras. Ang hiningi sa atin ng Panginoon, lakas. Tama po ba? Hindi sinabi ng Panginoon, namatay para sa inyo magpakamatay din kayo. Ang kailangan ng Diyos, hindi yung magpakamatay ka. Ang kailangan ng Diyos, yung mabuhay ka para sa Kanya. Amen? Hindi niya kailangan ng hero. Ang kailangan niya, Kristiyano. Hello po. Malinaw po ba tayo? Hindi hero ang gusto ng Panginoon. Kristiyano ako, talaga paglalaban ko si Jesus, papasagasa ako sa tren. Para sa iyo to, Lord. Malabo ka. Labo mo. Hindi naman kailangan magpapako ulit eh. Ang kailangan ipamuhay mo yung ginawa sa iyo ni Kristo. At sana kaya ka nandito, naiintindihan mo ang dahilan. Tama? Kaya kung umuwi kayo na ang nakatabi nyo, sinisiko kayo, sige, okay lang. Hindi naman ako nandito para maasar sa'yo. Nandito ako para maglingkod. Tama? Kung hindi ka nangitian ng katabi mo at nalungkot ka dahil hindi siya ngumiti sa'yo, maglingkod ka pa rin kasi hindi naman ako nandito para sa ngiti mo. Kaya ngitian, baka hindi mo naman, ikaw masyado naman tayong judgmental, baka hindi ka makangiti yan kasi nga may kulang. Gusto nga ngumiti pero pinipigil. Pinilit mo. Kamusta ka? Mabuti naman ako. Hindi nga makangiti eh. Nangiinis ka pa eh. Masyado ka. Dito sa church, bawal judgmental. Hindi ako nginiti ang pastor, nakakainis eh. Paano nga ngingiti? Kamusta na kayo mga kapatid? Bigyan mo naman ng benefit of the doubt. Hello po. Tama? Hindi pa kasi natatapos, under renovation. Di ba? Nasa dental technician pa yan. Inaayos pa, sinasalam pa yung mga biniipon-ipon pa, nag-iintay pa ng mga namatay para mangulekta ng ngipin. Alam mo, ikabit sa bibig nyo, sa nguso nyo, sa ngipin nyo sa harap. Pwede ba yun? Puro bagang. Sipin nyo, yung front teeth ninyo, puro bagang. Nakaganon kayo lahat yan. So, sabihin mga kapatid, yung sinabing reasonable service, kung ano yung ginawa sa'yo at binigay, yun lang ang babayaran mo.
Tama po ba? Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang ibinigay sa iyo, eternal life. Sabihin nyo nga po, eternal life. Ano ngayon ang kapalit nun? Reasonable. Tama. Si Pastor Joe. Reasonable service. Amerikana pa lang eh. Nangungusap na. Pagtayo pa lang dito, akala ko magpipreach na. So imagine ninyo, ano yung reason? Kung eternal life yan, the eternal service din ang gagawin mo. Kaya Kristiyano, huwag kang magsawang umattend. Yung ginagawa mo rito, practice pa lang yan. Dahil pagdating sa langit, walang humpay na pagsamba. Ang tagal mag-preach ni pastor. Pag-pray nyo, pagdating sa langit, wag na ako pastor ninyo. Dahil pag ako pa rin, yari kayo sa akin. Hahabaan ko hanggang lumawa ang mata ninyo. Sabi mga kapatid, yun yung tinatawag na tamang motibo. Hindi humihingi ang Diyos ng sobra. Hindi humihingi ang ng Diyos ng hindi niya tinapatan. Kung ang binigay niya buhay, lagi lang ang mga Diyos. Ang hinihingi lang sa iyo oras. Tingnan nyo, Sunday is Lord's Day. Am I right? Pero pagkatapos nito, pwede na kayong mag-mall. Tama? Pagkatapos nito, pwede na kayong mag-family bonding. Pagkatapos nito, pwede kayong kumain sa labas. Akala ko ba Sunday is Lord's Day? Oras na nga lang hinihingi, hindi na buong araw. Tama po ba? Para ang preaching ko lang naka-ready ako sa 3 hours, kinakabahan kayo. Opo, 3 hours po ito mga kapatid. Walang tayuan. Yung naiihi, bibigyan kayo ng catheter. Tama ba ko? Yung nagugutom, may lalabas ho diyang hose. Para sa tubig ninyo at kamay na maghuhulog ng tinapay. Walang tatayo. At kung talagang hindi nyo na mapigil, yung mga upuan niya, pindutin nyo lang. May bubukas po dyan. I-flush nyo lang. Ano yung sabihin mga kapatid? Ang hinihingi ng Diyos, hindi yung labis. Ang hinihingi ng Diyos, yung tama lang. Tama po ba? Tutusin, buhay ang binigay niya, hindi naman buhay mo hinihingi, oras mo lang eh. Hello po. And that's number 1. Then second is, serve Him in a right manner. Okay, ito po ang sabi ng verse number 14. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Malinaw po ba the word sincerity and in truth? So pag maglilingkod tayo sa Panginoon, pinili natin siyang paglingkuran, siguraduhin natin, seryosohan. Huwag yung parang naglalaro lang tayo. Kasi sabi po ng Bible, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Okay, listen. Bakit pinaalis ni Joshua yung Diyos-Diyosan and put away other gods? Bakit? Kasi gustong makita ni Joshua kung seryoso kayo. You cannot serve God and Mammon. You cannot serve two master. Tama? Sasabihin sa akin, sa Panginoon ka, pero bakit pag tinignan ko yung buhay mo, parang iba ang pinaglilingkuran? Andiyan pa po. Sinasabi mo, Kristiyano ka, pero wala ka sa Sunday. Sinasabi mo, Kristiyano ka, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Okay. To tell you honestly, maraming ganyan. Meron na kaming church. Meron na, Kristiyano kami, pero hindi nagbabasa ng Bible. Tama po ba? Ay, huwag nyo na kami imbitahan sa Bible study. Meron na kaming church, pero hindi nagdadasal. Nakukuha niya pa ibig ko sabihin? So, anong silbi nung sinasabi niyang meron siya na kinikilala niyang Diyos, pero wala naman siyang pinatutunayan. Kaya sabi ni Joshua, kung talagang pipiliin niyo ang Panginoon, now put away the gods which your father served on the other side of the flood and serve ye the Lord. Kung totoo ka sa decision mo na gusto mong paglingkuran ng Panginoon,
iwan mo na yun. Hindi po pwedeng paglinggo, eto ka, pag Lunes, iba. Hello po. Ang ating pagiging Kristiyano, hindi pang isang araw lang. Ang pagiging Kristiyano natin ay full-time and lifetime Christianity. Tama po? Hindi yung may damit pang linggo at may damit pang mundo. Kahit saan tayo magpunta, kung totoong tinanggap mo si Kristo, Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos. So, put away. Kung seryoso ka, kahit anong gawin. Sabi ko nga, hindi ba natakot tong si Joshua? Ang kalaban niya rito, ang dami. Iisa lang siya. Ano magagawa ng pamilya niya para ipagtanggol siya? Sabi ko nga, hinahanap ko, may sinabi ba yung asawa niya? Payag ba yung asawa niya? Payag ba yung mga anak niya? Pero sinabi niya, but as for me and my house, inassume niya, kasama ko, pamilya ko. Tama po ba ko? Inassume niya na kakampi ko yung pamilya ko. Pero alam niyo, hindi lang to assuming. Hindi lang to basta kine-claim. Kundi siya ang leader ng kanyang family. Because in that time, ang tatay ang leader ng sambayan. Kung nasaan ang tatay, nandun ang mga anak. Tama? Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yun ang practice noon. So, ano ibig sabihin? But as for me and my house, we will serve the Lord. Therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Are you sincere and true to your worship sa Panginoon? Totoo ba talaga na sinasamba mo ang Diyos? Kung totoo, sige nga, patunayan nyo. Paano? Put away. Hello po. Yan ng Bible. In Micah chapter 6 verse number 8, He hath shewed thee, O man, what is good and what that the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy, to walk humbly with thy God. Ito yung recipe ng tamang paglilingkod. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung paglilingkod na ang hinahanap mo, yung pinaglilingkuran, hindi yung naglilingkod. Minsan kasi hinahanap natin yung favor sa ginagawa natin. Dapat hinahanap natin yung pinaglilingkuran natin. Nagkakaintindihan po ba tayo? So, yung sinabi ni John the Baptist, he must increase and I must decrease, yun pagbababa ng sarili. And if any man will come after me, let him deny himself. Kung sasamba tayo sa Panginoon, huwag mong hanapin ang sarili mo. Ang hanapin mo, yung sinasamba mong Diyos. Minsan kasi kaya tayo na-offend, kaya tayo nanghihina, kaya tayo tinatamad at nanlalamig, tuwing pupunta tayo sa paglilingkod, ang hinahanap natin, sarili natin. No. Deny yourself. Maglilingkod ako kahit anong gawin sa akin, yun pa rin ang gagawin ko. If any man will come after me, let him deny himself. Masaktan ka, pasalamatan ka, purihin ka, baliwalain ka, we will serve the Lord. Amen? Kasi pag hinanap mo yung sarili mo, ang iniintay mo, ganti ng tao. Tama po ba ako? Ang gusto natin, palakpak ng tao. Sino ba naman na hindi matutuwa na sikat at pinapalakpakan? Sige po, sino sa inyo ang natutuwa pag kayo pinupuri? Ba, wala. Napaka-spiritual ng mga kausap ko. Hiyang-hiya naman ako. Mali yung tanong. Sino ho sa inyo ang naiinis pag kayo pinipintasan? Wala rin. Sino sa inyo ni minsan hindi na nagtaas ng kamay? Walang pakialam sa buhay. Ay, sabihin mga kapatid, pag pinupuri tayo, kiliti yan sa tenga. Pumapalakpakan tenga. Tama ba ko? Hindi mo alam kung totoo yung sinasabi. Eto naman, naniwala ka agad.
Joke lang yun eh. Sabi, uy, ang ganda ng ano mo ngayon ah. Iba yung gupit mo ah. Iba yung datingan ah. Niwala naman siya. Oh. Hindi mo nga alam kung yung sinasabi, pero masaya ka. Tama. Hello po. Pag pinipintasan ka, umuusok ang puno ng tenga mo. Lumalabas sungay mo, tsaka buntot. Yari ka sa akin mamaya. Abangan kita paglabas sa church. Di ba galing pala ng church, nag-abangan pa. You know, sabi ng Bible, kung ang pag-uusapan, yung pagiging ikaw, huwag mong hanapin. Deny yourself. Kaya kahit hindi ka nila pasalamatan, okay lang. Hindi naman ako nagsiserve para bigyan ako ng pabor. Nagsiserve ako kasi tumanggap na ako ng blessing. Sabi ko nga, kung ang tao may pamantayan ng serbisyo, okay, nakakain ba ka sa restaurant na mayroong binibigay na kapirasong papel? At lagay, please write your comment. Chong, alam niyo po yan. Kaya ito, alam ko masarap magluto yan si Chong Polon. Tama ba ako? Chef yan eh. Masarap magluto yan. Diba? May mga nakalagay doon, how's the ambience? How's the food? How's the service? Bahay ba? House? Hindi house. H-O-W. Okay. So, how's the food? How's the ambience? How's the service? Etc. etc. Lalagay mo ron. Dati sa Max, di ba? Lalagay yung kung 1 to 10 or kung ano, check mo, good, ano ba? Good, poor, good, better, best, mga ganon. Checkan mo. Okay? Kung ang tao may standard, halimbawa, waiter, a glass of water please. Right away. Sagutin ka ng waiter na ganon. Where's your manager? Tama ba ako? Hindi mo ako dapat ginaganyan. Customer ako rito. At sa Pilipinas, customer is always wrong. Ay, wrong, right. Tama? Nagkakaintindihan po ba tayo? Eh, dyan nga sa Jollibee, iba, tagusan yan eh. Dumaan ka lang, thank you for coming. Nakiihi ka lang, ba kayo? Oo, matatawa kayo, no? Gawain yan eh. Bababa kayo ng jeep doon sa kabila, tatagos kayo sa pilahan ng tricycle, sasabihin sa inyo, welcome po. Pag sa kabila, thank you for coming. Hindi nga kayo bumili. Dinumihan nyo nga yung flooring eh. Pero pinakikitaan kayo ng tamang serbisyo. Tama po ba? Sa Panginoon, paano tayo nagsiserve? Bigyan mo ng tip yung waiter ng 20, 50. Thank you, sir. Thank you. Balik po kayo. 50 pesos, 100 pesos. Eh, yung binigay sa atin ng Panginoon is more than 100, more than money, and more than anything in this world. Tapos nagsiserve tayo, nakasimangot. How much tip ang gusto ninyo ngayong umaga? Sige po, saan yung wallet ko? Wala akong wallet eh. Ako nagwa-wallet. So, gusto niyo ng tip? Para ngumiti lang kayo ngayon. Ayaw natin na yung serbedora o serbedoro sa restaurant nakasimangot or nagdadabog. Tama, Chong? Tama po ba? Ibinigay ba naman yung pinggan? Sir, kain mo kayo dyan, ha? Ano order nyo? Pili na. Aba, bastos to, ha? Customer. Tama po ba? Subukan niyang pumunta na binabagsak niya yung pinto ng church. Asan na ba upuan ko rito? Bigyan niyo nga ako. Wait. Magsiserve tayo sa Panginoon. Huwag niyo makakalimutan, iayos mo yung attitude mo. Serve Him with a right attitude. Right manner. Why? Tingnan po ninyo. Sabi po ng Bible, di ba, malinaw, and put away the other gods, and serve Him in sincerity and in truth. And in Micah chapter 6, walk humbly, justly, and love mercy. Are you happy this morning? Nag-enjoy ba kayo na naglilingkod sa Panginoon? Sabi ko ng
last Friday, if I'm not mistaken, ang ministry is not a burdensome. Ang ministry hindi dapat parang mundong pinapasan. Ang ministry dapat nagpapasaya sa buhay natin. Amen? Ang ministry dapat nagdadala ng true happiness and joy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang joy ko. Hugasan mo, pinggan namin. Pinggan pala no? Walang naghuhugas Hugasan mo pinggan namin. Ikaw ang joy ko. Pakihugasan mo nga pinggan namin. Well, ang sabi ho rito, to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God and for your God. And in Deuteronomy chapter 10, verse number 12, and now Israel, what that the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord with thy God with all your heart. Amen? Huwag kayong maglingkod ng napipilitan. Huwag kayong maglingkod ng mabigat ang loob. Huwag kayong maglingkod ng nakasimangot. Nakikita ng Diyos yan. Hindi man nakakikita sa muka, pero ang puso, sabi ng Panginoon, nababasa niya. At hindi bagay doon ang Diyos. Tama. Yan ang sabi ho ng Bible. And last but not the least, alam ko po, gutom na kayo. Serve Him for the reasonable mindset. All right. In Jeremiah chapter 17, verse number 10, as I said, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doing. So, tignan nyo ha. Sino ho sa atin ang nagtatrabaho? Taas nga kamay ng mga may trabaho. Sige po, yung mga nagwo-work, malaki o maliit ang sweldo, o kaya kahit walang sweldo, o nadidelay ang sweldo, just raise up your hand. Kung kulang ang sweldo, taas nyo lalo ang kamay nyo para tumaas ang sweldo. Sino ang gusto ng increase na sweldo? Gusto niya sweldo, tumaas niya, pero trabaho, ayaw nyo dagdagan. Okay, sino ang gustong i-increase ang sweldo? Taas ang kamay. Ako po, dalawa. Alright. Alam nyo ba na yung tinatanggap ninyo bagay sa ginagawa ninyo? Although kulang. Totoo naman kulang. Lahat naman ng kumikita na trabaho. Wala namang trabaho rito. Ayos, jackpot yung trabaho ko. Umaapaw ang sweldo. Wala. Kahit i-increase ka, pakinggan nyo ha, kahit i-increase ka ngayon, pagkatapos niyan, kulang pa rin yan. Tama? Hindi ka naman i-increase ng kumpanya, ng sweldo lang ang in-increase. I-increase din yung responsibilidad. Okay, manager. Akala natin ang laki ng sweldo ng manager, which is totoo naman. Kung ikukumpara sa hindi manager, malaki talaga sweldo. Pero ang demand sa manager, hindi dinidemand sa ordinary staff. Sasabihin sa iyo ng kumpanya o ng boss mo, ng presidente o ng may-ari, makipag-meeting ka doon kay Dr. So-and-so na nag-go-golf. Pupunta ka ngayon doon with sasakyan. Dahil pag hindi, baka hindi ka papasukin. Makikiinom ka ng drinks. Magkano drinks sa loob ng club? I mean, sa club na hindi inuman ng mga sumasayaw, ha? Hindi yung nag-golf. Baka mamaya yung mga gumaganon. Hindi ganun yun. Ay, ibig sabihin, makakita, first time na nakapunta ako sa Heritage Hotel, bago pa ng birthday ni Rachel, nung worker pa lang ako, sinama kami na may meeting daw yung mga pastor, mga worker pa lang kami. Kape tayo. Order kami kape. 120 pesos. Magkano support namin? 20, 50. Kape lang. Bibili ka ba ng ganung kape? Ngayon nga sa Okada, magkano raw yung kape? Alam niyo kung magkano? Ako hindi ko alam Hindi pa ako nakakapunta. Ano yung sabihin? Papasok ka sa mga hotel, papasok ka sa mamahaling lugar, hindi ka pwedeng makipag-meeting na nagtatricycle ka lang. Dahil manager ka, kailangan mong gastusan yung trabaho mo. May trabaho sa bangko. Mami, dati,
kailangan naka-makeup. Hindi pwedeng walang makeup. Magkano makeup ngayon? Magkano stockings ngayon? Requirements, di ba? Akala niya pag pumasok ka sa bangko, ang laki na ng sweldo. Pero ang dami mga kailangan. O kailangan na may makeup ka. Kailangan maayos yung mukha mo. Kailangan presentable ka. Kailangan, bibilin mo yun. Ibabawas sa sweldo mo. Ewan ko, pati yung uniform, binabayaran eh. Hindi na, libre na ngayon. Sana kami rin, libre din Amerikana namin dito. Okay lang, pagyo ko, suportahan nyo yung lipstick namin, makeup namin dito. Para medyo mahuli nyo na kung sino talaga sa amin ng totoo. Ano yung sabihin mga kapatid? Hindi porkit tinaas ang sweldo, okay. Tumataas din ng requirements. Tama? Okay. Ano ang tama? Hindi lang itaas yung sweldo, maging tama ang pananaw mo sa lahat ng binibigay sa iyo at tinatanggap mo, pasalamatan mo. Ma-appreciate mo, mabuti sa iyo ang Diyos. Amen? Bakit? Buti kang may trabaho ka pa, yung iba wala. Tama po ba? Buti nga, ikaw nakapagtatrabaho pa, malakas yung iba. Kahit may trabaho, hindi na makapasok kasi may sakit. Kaya bago ka magreklamo, sipin mo muna, may blessing ka. Amen? In Revelation chapter 20, verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and books were opened. Alam nyo, kanina, ini-imagine ko to, sabi ko, pag nandun na tayo sa langit, maririnig ko kaya pangalan ko? Kayo ho ba, may balak pa kayong magpalit ng pangalan? Hindi nyo na, iba kasi sinusumpa yung pangalan, bakit ito ba pinangalan sa akin eh? Kasi wala naman nakapiling anak ng pangalan eh. Tama ba ako? Meron ba mga anak dito nakapili ng pangalan? Sige nga po, may mga anak ba dito na nakapili ng pangalan? Wala, di ba? Nanay at tatay nila ang salarin. Okay, sino sa inyo ang napakabango ng pangalan? Apelido, di ba? May mga ganyan. Ako po, nung kami nasa Baguio, kakam kami na, kasama na sila mami noon, babae po ito ha, estudyante sa BSU, sa Benguet State University. Babae. Ang apelido, Bagong Gahasa. Tama ba ako? Meron nga babae ang apelido. Sa Tagalog ha, mens ng babae. Ewan ko ha, kung narinig nyo na yon, merong ganun. Di ba? Meron pa, para hostess. Di ba? Sa Blessed Hope, sa church po namin, ang apelido Patutot. Di ba, prostitute yun eh. Ginawa niyang patulot. Totoo po yun, meron kami yan. So, mapangit ano? So, sabi ko, and sabi ng Bible, and I saw the dead, small and great, stand before God. Haharap sa Panginoon. Kayo po, kahit sino man tayo, ano man tayo sa mundong ito, sabi ng Bible, haharap tayo. And the books were opened. Tama? Save to, dito. But another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out. Yan. Ito na exciting moment. Of those things which were written in the books according to their works. Ayan. Okay. Sa payslip, ewan ko mami, nilalagay ba yon sa payslip? Ilang oras ang trabaho, kung may OT? Naka-indicate ba yon? Tama ba ako? So ito, nakalagay. Ilang oras kang nakikinig ng hindi katulog. Meron ba dyan, pastor? Ayan eh. Sabi dyan, and the sleep were judged out those things which were written in the books according to their works. Ilang oras ang gising, ilang oras ang tulog. Sa trabaho, ilang oras kayong pumapasok at ilang oras kayo at anong oras kayo lumalabas. Di ba? Kung hanggang alas 5 ang trabaho, alas 4 pa lang, naka-ready na. Ayos na yung buhok, pantay na yung kilay, yung lipstick, inayos na. Uy, 4 pa lang. Tama po ba ako? Okay. And another book were opened. And that is the book ng ginawa mo.
Amen? Anong gusto natin? Maraming blessing o kakaunti? Depende yan sa kung anong ginagawa mo ngayon. And in Revelation chapter 22, verse number 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Amen? Don't forget, your labor is not in vain. In Matthew chapter 16, verse 27, for the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Kaya kung kayo po ay may ginagawa, hindi po pwedeng yan nababaliwala. Amen ba? Amen. Yung mga teachers natin sa mga bata, kahapon nakita ko kayo, kung paano kayo nagtuturo, hindi pwedeng baliwala ang ginagawa ninyo. Amen ba mga teachers? Teachers, amen ba? Yung mga musician natin, amen ba kayo dyan? Happy ba kayong nagkakaganon? Tama? Yung mga nasa media natin, amen ba kayo dyan? O nangangalay na yung mga leeg ninyo kakapanood sa camera? Members, masaya pa po ba kayo na pumupunta ng church? Amen. Hello po. Huwag niyong makalimutan, may araw ng pagbibigay ng gantimpala. Amen. At ang sabi ng Bible, don't worry, there's another book. Ibig sabihin, sinusulat ng Diyos yung ginagawa natin. Yung kinanta ng duet, yung kinanta ng Hamilton family. Ano yun? Hamilton ba kayo? Ano ba yan? Trinidad family. Hindi, parang tinalo ang Galkin. Ano ibig sabihin mga kapatid? Lahat ng itinayo, lahat ng sinabi, lahat ng inihulog, lahat ng inilagay sa simbahang ito, lahat ng itinulong nyo sa amin, lahat ng pinagpray nyo, lahat ng mga bagay na sinakripisyo nyo na kasama ang pangalan ng Panginoon, there's another book. There's another book. Don't worry. God will reward you in His time. Ano man nagay namin sa tiyan namin, sa kaping imported na hindi ako nag-acid. Tinanong ko kay Ninang Flor, saan ba galing yun? Sinagot ako ni Ninang Flor, London. Nalungkot ako. Kasi konti lang yun Kailangan pa akong pumunta ulit ng London. Sige po, libre ko kayo ng kape, sagot nyo pamasahe ko. Punta tayo ng London. Sipin nyo, yung mga kinain, sinuot, itinulong nyo sa gawain sa amin, kung minsan di namin nasasabi, thank you Totoo po, minsan may nagsasabi sa, di ba? Uy, pastor, may nagpadala ng 300, sige po, marami. Minsan di namin napapasalamatan. Pero don't worry, there's another book. There's another book. Kung hindi kami naging thankful and grateful, kasi baka akala nyo, maliit lang kasi, kaya hindi pinasalamatan. Don't worry, there's another book. And your labor is not in vain. Amen? Inaayos yung church. Kung naibigay nyo lang yung mga pamako dyan, o kaya yung mga pang merienda lang, si Leo, kasama namin dito. Totoo, wala hong bayad dyan. Wala hong bayad dyan. Hindi nagtatrabaho yan, bayad dito. Pero sabi ko, there's another book. And that book is for our labor. Hindi sayang. Tama ba ko? Sa mga manggagawa natin, sa mga outreaches, kung ano ginagawa nyo sa kanila, hindi ko man yan nakikita. Kung minsan, di nila nasasabi. Minsan, tinatago nila. Ayaw nila akong sharean. Workers, there's another book. Hingin ko yun sa Panginoon. Lord, padala nga rin mga libro ng mga worker kung magkano yung kanilang So, kidding aside, hindi sayang Tama po ba ako? There's another book. Hindi lang yung aklat ng kaligtasan, kundi aklat din ng ating mga ginawa. Amen? So, kung paano kami nandito, kung paano kami ginagamit,
kung paano nagpapatuloy. Sabi ko nga, imagine niyo, ilan ang workers natin? Ilan lahat, including Pastor Chris? How many? Sobrang dami, di natin mabilang eh. We have how many? 6. Tama ko, ilan yung lalaki natin? Yung sigurado. Taas ang kamay ng mga siguradong lalaking worker. Walang makapagtaas. Hoy, ayusin nyo, wag ganon. Diretso nyo. Diniretso nga, ginano naman. Ganyan ng lalaki, hindi. Kami po, pastor. Tayo nga kayo. Nung tumayo naman, ganyan. Tayo nga lahat ng mga workers. Sige nga, mabihira. Yung mga lalaki, tumayo nga. Nung pinataas ang kamay, pastor, kami po. Ayusin nyo, inayos. Di ba? Tayo kayo. Tumayo nga, ganyan naman. Okay, sige, tayo lahat ng workers natin. Tayo. Including Sister Eliza. Sige, tayo kayo. Ayan, ilan yung workers natin? How many? Asa si Gab? Ayun. Hira, nasilaw ako sa gandang lalaki mo, Brad. Di kita nakita. Where's Preacher Alvin? Nagluluto. Nasa kusina. And Pastor Chris. So we have how many? 6. Tama ba ako? 7. Pang-7 si Pastor Chris. Nasa Samar. Tama ba ako? And we have also worker there. Yung mga babae doon na worker ni Pastor Chris doon. And we have also volunteer. Meron kaming ampon, si Roden. Where's Brother Roden? Andiyan ba si Roden? Andyan? O umaatake? Baka umaatake. Huwag natin istorbohin. Sensya na, Brad, ha? Paano yan pinoprovide ng Diyos? May nagsasabi sa akin, Pastor, binigyan po ako ni ano. Amen. Masaya sila, malungkot ako sila, binigyan. Sabi ko, wala bang hati dyan? Biro lang po. So natutuwa ako kasi may mga ginagamit ang Panginoon. Pero kung ang ninyo, parang hindi na-appreciate, hello, wag ko kayong mag-alala. There's another book. Kaya workers, be thankful. Una sa Diyos. Dahil may ginagamit siya na kagaya ng mga members natin. 50 pesos, 100 pesos, pandesal, palabok, Ate Laura, etc. Hindi yan sayang, lalo na kung masarap na banana bread. Sipin mo, pati lakas namin, ikabubuhay namin, sinasagot, pati yung pagkamatay namin. Saan ka pa? Patay o buhay, lahat. Iniintay na lang kami. Sipin nyo, subukan nyo ilibre nyo ang sepulturero. Sabihin sa inyo, sige, pag namatay ka, libre. Libing kita. Hindi ka na mag-e-enjoy dun. Thank you sa inyo. Isipin nyo, ilan yan? Yung church nga lang na maliit. Sabi ko nga sa mga ilang members natin, lingap nyo nga. Yung kisame, yung tiles, yung CR. Gusto ko pang malagyan ng CR na panglalaki. Tama ba ako? Yung sabi ni Sister Mati, yung urinals ng lalaki. Kasi ayoko umihi doon yung mga lalaki hanggat maaari. Doon, hindi na pwedeng butasan mo yan. Tapos ilawit na lang doon. Kalsada yan. Magulat yung mga tumadaan dyan. May nakalawit dito. Siyempre, lalagyan mo rin ng gano'n yan. Totoo. Sabi ko, inisip ko sa mga workers, sabi ko, butasan kaya natin to para makita ng mga members na may pangangailangan. Ang problema, paano nga, pag iihi yung lalaki, magugol siya, may dumadaan na ganun. Dapat pala, bago butasan, nandyan na yung urinals. Itong di ba, may mga member, tinitignan to, Pastor, dapat maayos natin yan. Lahat ng gagawin ninyo rito, sabi ko nga, kung itong maliit, hindi natin mapaganda, mas mahihirapan tayo yung malaki. Sabi ko, gawin natin tong maliit na to na Okada Baptist Church. Mga Okada, mga hukaka, mga gano'n na tayo. Para tayo mga kakaibang taga-tribo. Mga kapatid, lahat ng gagawin natin, hindi sayang. You know, in verse number 31, eto na ho, tapos na tayo. And Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlived Joshua, and which had known all the works of the Lord that He had done for Israel. Sila,
yung mga bago at yung mga sumunod, they serve the Lord. Ano sabi ng mga tao? Nay! God forbid! Hindi kami papayag na hindi maglingkod sa Diyos. Amen? Kayo po ang tatanungin ko, sino pipiliin nyo? Yung Diyos na totoo o yung Diyos na ipinamulat sa atin ng mundo? Nasa inyo po ang desisyon. Choose God to serve. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po